Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang, nakakakilabot, grabe to. Sa wakas, asawa nilaglag, nakulimbat na salapi, lapid na karma. Nako, yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon, komento mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Mr. Lito Lapid, ano mo masasabi ngayon na ako'y nanghingi ng pera sa iyo? Nung una, sinabi mo hindi mo pa ako nakilala, hindi mo pa ako nakita. Minsan isang tao ka na bata mo, wala man lang nagsabi sa iyo na ako'y nanghingi ng pera. Asan ang ebidensya mo, Mr. Lito Lapid? Ha? Mr. Lito Lapid, ano bang mga argumento mo? Pera-pera lang kasi ang laban ng buhay mo eh. O kumita ka, ilang ng mansion mo, sa Purak pa lamang, ilan na ang mansion mo dyan? Purak, Pampanga. Yan lang sa Angeles City, may mansion ka rin dyan. Dyan sa Amerika, may dalawa kang mansion. Na ang mansion na yan sa Amerika po ay ginamit pa ang misis mo na pangpiyansa doon sa kaso niya sa Amerika dahil nahuli yung asawa mo na si Marisa Tadeo Lapid na nagbitbit ng $40,000 doon sa Amerika at nasintensyahan siya. Nako, so yan mga kababayan, nahuli pala. Yung asawa ni Senator Lito Lapid, nahuli sa Amerika. O yan mga karibin natin Anong masasabi mo dyan So ito pong kaunting background lang po mga kababayan. Ito pong si Senator Lito Lapid ay napakatahimik pong senador nito. At muli pong tatakbo sa pagkasenador ngayong 2025 under po sa bagoong Pilipinas slate ng administrasyon. So yan mga kababayan, ito pinaalala lang po natin ano po ito tahimik po ang senador na ito. Ngayon lang po ito nagka-issue very first time, di ba? Sa history ng kanyang pamumulitika. Parang ngayon lang ito nagsalita at hearing pa. Nako, talaga naman Ngayon, ito na naman ang lupa na mga magsasaka dyan sa Purak, Pampanga ay, di ba tinulungan mo yung nang-agaw ng lupa na mga pamilya Cruz na pinangungunahan ni Mr. Roberto Pert Cruz na siyang presidente ng Pert Realty Corporation at siya rin presidente ng Victoria Tourism Park Corporation na kung saan ito nagpapatakbo ng tinatawag na exclusive subdivision na Royal Grand Palazzo. At ang Royal Grand Palazzo ay binubuo ng mahigit 106.4 hectares kasi mga katabing lupa ay inagaw pa nila. At ang sistema ng pang-agaw ng lupa nitong Roberto Liwag Cruz ay pinapapas niya na nabili niya sa magsasaka ang lupa. Kagaya ng isang kaso na hinawakan ko, na nakita ko ang ebidensya, ang mga tao ay nagtataka sila, binigyan pala sila, ang kanila palang application na magkakaroon ng lupa sa Department of Agrarian Reform ay inaprobahan. Pagkatapos inaprobahan, hindi man lamang nakita nila yung kanilang titulo at binigyan pala sila ng Certificate of Land Ownership Award. Ngayon, nung malaman nila na may titulo sila, nakita nilang titulo nila na kansilado na. Paano ka mangyari? Hindi pa nga natanggap ng may-ari na nakansila na. Ibig sabihin, ang titulo ay hindi maging titulo kung hindi mo makukuha mula sa Department of Agrarian Reform. Ang ibig sabihin naman yan, kung nakansila na, nakuha na. Pero sino kumuha na hindi naman lang naman natanggap ng mga magsasaka? Sino nga? Pakisagot mo nga, Mr. Lito Lapid. Kasi alam ko, BFF mo yung si Roberto Liwag Cruz. Paano nangyari?
Tapos, nung nakita ang deed of absolute sale, piniki ang pirma ng mga farmers. Napunta lahat kay Roberto Liwag Cruz. Yan si Roberto Liwag Cruz, di ba pinoprotektahan mo yan, Mr. Lito Lapid? At si Mr. Roberto Liwag Cruz ang lumalabas at nagtatayo na bilang may-ari ng Royal Grand Palazzo na subdivision. At sa loob ng Royal Grand Palazzo ay nandoon yung pogo na 10 hectares. Sa madalit sabi, inagaw niyo mula sa magsasaka diyan ng mga Kapampangan ang mga lupa at ang 10 hektarya ng mga lupa na to na 50 hectares na lang naibigay ng titira sa mga magsasaka ay pinatayo pa ng pogo. Ha? Ang lupang iyan ay naagaw ng mga Percruz nung ikaw ay gobernador ng Pampanga. At ang ginawa mo, hindi ko alam, ikaw nga, sabihin mo kung totoo ito hindi, Mr. Lito Lapid, na sa panahon mo, nagkaroon ng lupa itong Roberto Cruz. At sa panahon mo, na nangyari, itong nag-apply ang Roberto Cruz na gagawing subdivision, gagawing commercial, gagawing ecotourism lots ang mga lupa dyan. Sa panahon mo na ikaw, gobernador, hanggang 2004, ikaw ay kumita ka ng 1 billion sa quarry at namimili ka pa ng bahay. At isa sa binilhan mo ng bahay ay yung si Mr. Roberto M. Solon na siyang akusado sa plunder case na kasara ni Congressman o dating Congressman Proceso Haraza Alcala ng Quezon Province. At binili mo yung ninakaw na bahay, binili mo mula kay Mr. Roberto M. Solon. At nalaman ko lamang ito dahil nagreklamo sa akin yung isang babae na siyang tumatayo sana na ahente. Pagkatapos na nakilala na ni Lito Lapid at Mrs. Marisa Tadeo Lapid, ang may-ari ko no na pagbibilan, wanted pa sa araw na yun, wanted yung tao na pagbibilan nyo, ay initsipera na yung ahente. Kaya hindi na binigyan ng komisyon. Ganon kasama ang mga Lapid. So ngayon, kung ganun kayo kasama, paano mo ngayon, ano ngayon ang ebidensya mo, Mr. Tulapid, na ako ay nanghihingi ng pera sa iyo at kung hindi ka magbibigay ng pera, ayon sa iyong salita, ay sisiraan kita. Ano bang masisira ko sa isang tao? Sira! Sige nga! Ikaw naman ang sumira sa sarili mo. Bili ka ng bili, right, left, and right ng mga mansyon. Tapos, pinatunayan pa ni Father Ed Panlilio na siya ang sumunod na gobernador pagkatapos ng anak mo. At napatunayan ni Father Among Ed Panlilio ang katotohanan na yung probinsya ng Pampanga ng si Father Panlilio ang gobernador ay kumikita ng 1 milyon isang araw. Tapos sa panahon mo nang ikaw ay gobernador, pati si Mark Lapid na anak mo, ay kumikita ang Pampanga ng 30 milyon lamang sa isang taon. Sa ibig sabihin, sa isang buwan, halos lapas lang na 1 milyon kinikita ng Pampanga mula sa Lahar Quarry. At bakit? Paano nangyari na sa panahon ni Father Among Ed Panlilio ay lumampas 1 milyon at kinikita sa isang araw? Hindi naman binago ang pagsingil mula sa kada truck na hakot. Paano nangyari yan? Ikaw, ang Lahar na yan, pagputok ng Mount Pinatubo noong June 15, 1991, ay ang daming Kapampangan pinatay yan. Ang daming mga bahay ng mga Kapampangan ang nilubog ng Lahar. At naibalik ba yung pera sa kanila? Wala. Ni 5 walang naibalik. Ang mga buhay ng mga mahigit 100 na tayo dahil sa Lahar ay hindi na maibalik ang buhay. Pero ikaw pinagkikitaan mo mahigit 1 billion ang binulsa mo diyan sa Lahar Quarry na yan, Mr. Lito Lapid. O paano may papaliwanag? Kinita mo ba yan sa pagiging artista mo, yung mga bansyon mo? Ha? I doubt. Kaya ka pumasok sa pelikula kasi laos ka na. Laos ka na, hindi na kumikita ang taksa, takilya, piyatayran mo, mga talo, bulok. Oh, kaya ka nga pumasok doon at doon mo kinuha ang ginamit mo pambili na kung ano-ano. Ay, naku, Lito Lapid. Huwag mo na nga guyuin ang mga buong Pilipinas. Kung naloko mo ang mga kabalin mo, huwag mo lukuhin ang lahat ng buong Pilipino. Nalaman ko nga, mas mababa yung buto mo dyan sa Pampanga at sa Tarlac sa mga kabalin area. Pero sa ibang lugar, naloko mo hindi kabalin. Mabuti na nga lamang ngayon, mayroong social media, nalaman na ngayon mga kabulukan mo. Paano naman, ano naman ang gagawin mo doon sa mga pabahay mo para sa mga guro na hindi na natira ay kwago, mga sira-sira. Ibig sabihin, ang ginagawa mo, napapatayo ko ng proyekto, ibinulsa mo yung pera para at hindi matatapos ang proyekto. Kung itatapos mo man, gagabitan mo ng mga substandard, mga mababang kalidad na mga materialis. Kaya yan na nangyari. Ang nakatira doon, puro kwago.
Nasasayang ang pera ng gobyerno sa ginagawa mo niya, Mr. Lito Lapid. So ngayon, sabi mo, dito lang ako matututok muna, sabi mo, ako ay nangutong ng pera sa iyo at dahil hindi ka nakapagbigay ng pera sa akin, ay ikaw ay sinisiraan ko. Paano mo mapatunayan na totoo yan? Paano mo mapapatunayan na paniwalaan ka ng mga tao? So yan mga kababayan, sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo, no? Mga karibin natin, ito konting ano lang konting balikan po natin yung about kay kasi si Percy Lapid, no, binara rin pala itong si Lito Lapid, mga kababayan. So meaning isa po si Senator Lito Lapid na person of interest, no? Isa po siya sa person of interest, di ba? Gaya na sinasabi nilang si General Bantag, di ba? Pero marami pala. Pero yung pinangalanan lang talaga nila sa kaso ni Percy Lapid, mga kababayan, ni Ka Percy Lapid, ay si General Bantag lang. Eto pala, bakit hindi pinangalanan ito dati? Bakit hindi sinama ito sa POI, mga kababayan? Di ba? Oh. Baka, yan ay ano lang natin, mga kababayan, kasi may ano kasi napanood ako na isang vlog na kung saan binabanatan ito ni ni Ka Percy Lapid, mga kababayan. So ngayon napapaisip rin tayo, baka isa rin ito sa, di ba, person of interest. Hindi naman natin sinasabing siya, di ba? Unlike sinasabi nila katapang, no, na si person of interest pa nga lang di ba? Oh, si General Bantag na talaga agad-agad. Pero naano sila nabuko sila kasi hindi naman pala kasi si Sulweta, di ba? Oh, umamin na hindi si General Bantag. Oh. So, yan. At artista nga pala ito si si Senator Lito Lapid. At muli po siyang sasabak sa pagkasenador ngayong 2025. Kaya mga kababayan, marami pong nananawagan na wag na po tayong bumoto ng isa pang artista, or yung mga artista wag na natin iboto sa Senado. Kasi mukhang nagiging panggulo lang sila sa mga hearing. Yung iba wala namang alam sa batas, di ba? Kasi nga mga artista, mga kababayan sa palagay niyo po, mga karibin natin, tama lang ba na wala ng artista na maging senador? Dapat siguro puro abogado na ang maging senador dyan, iboto nating mga senador, di ba? Para at least may alam sa batas. Yung mga attorney, yung mga abogado rin na may malasakit sa taong bayan. Hindi rin pwede yung mga attorney pero manggagancho rin naman sa bayan, di ba? O, kailangan yung attorney pero para sa bayan, para sa mamamayan, para sa taong bayan, di ba? Hirap po ng mga artista ngayon, no? At saka maraming artista ang talagang sumusubok sa politika. Palaus na po sila. Kita nyo na yan, mga kababayan. So ano pong opinion ninyo dito sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong reaksyon patungkol po dito, right? Maraming salamat po.